I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can. Hello everyone! Welcome back to another gardening video. Before natin pag-uusapan ang topic sa video na ito, ipapakita ko muna sa inyo ang update ng aking garden. Sa mga bago pa sa aking channel, nagtatanim po pala ako ng mga tanim sa container. Urban gardening po kumbaga. As you can see, iba't iba pong klaseng mga pananim ang ilalagay ko sa container. Ito po ay ang aking acerola cherry. Sobrang taas na niya ngayon at nagsisimula na siyang mamunga. So back to the topic. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang basic guide kung paano ang pag-aalaga ng mga fig tree kahit naka-container. Ito na pala ang itsura ng aking mga fig tree. Sobrang laki na ng ipinagbago noong first time ko silang ipinakita sa inyo kasi bagong transplant pa yon. Ito pa yung 5-liter bag na ipinakita ko sa inyo at sobrang kinalakihan na nila ngayon. Kaya ang first guide natin ay mag-repot. So ito na yung mga terracotta pots na nabili ko. Noong pandemic, medyo mas mahal ito. Pero ngayon, medyo reasonable na yung price. Ang isang ito is 50 pesos. Kaya bumili ako ng 6. Isa ay may design at nabili ko siya 3-4-500. Balak ko siyang ilagay sa loob ng bahay at pati na rin sa office. So ito naman ay para sa aking mga fig tree. Bumili din ako ng 6. Since 6 din naman yung kailangan kong i-repot. Perfect ang mga terracotta na ito dahil nagre-retain din ito ng moisture. At tingnan nyo kung gaano siya kalaki. Mga 10 liters yung kasya nito. So, balik tayo sa 6 na ito. Ito pala ay ilalagay ko doon sa aking mga wave of love. Tingnan nyo naman yung mga wave of love ko. Sobrang liliit na ng kanilang mga pots. So mag-start na tayong mag-repot. Kung kikita nyo sa price ng terracotta is 180 siya. Pero nabili ko siya at 150 dahil 6 naman yung binili ko. So ito yung first step ng pag-repot. Lagyan muna ng mga organic dahon and then lagyan ng mga lupa. Yan na yung magsisilbing base niya. Tansyahan lang din yung paglalagay ng lupa dahil meron na namang lupa doon sa may fig tree. Dahil plastic bag lang yung ginamit natin before, so pwede na natin yung punitin. Dahan-dahan lang dapat. So ayan, nailipat na natin ang ating first fig sa kanyang bagong container. At ito na siya ngayon, so lalagyan na natin siya ng lupa. So, ang second guide natin is keep it dry. Dahil alam natin na ang fig tree ay galing sa mga disyerto, ayaw nila ng may maraming tubig. Ayaw din nila masyado sa tubig ulan. Kaya kailangan natin siyang ilagay sa area na mainit pero hindi nauulanan. Ang area na to ay facing sunrise. Yung takip niya sa imabaw is yung gutter ng bahay. Kaya perfect ang location na ito para sa kanila dahil naaarawan sila until 12 o'clock noon. Hindi pa rin sila nakakaligtas sa ulan dahil meron pa ring ambon. Pero wala na rin problema
dahil hindi naman sila basang-basa, kaya okay na rin. So ayan, naripat na silang lahat at tingnan nyo, sobrang ganda nila tingnan. At yung terracotta pot is nare-retain din siya ng moisture. Kaya kahit 2 to 3 days na hindi sila nadidiligan is okay pa rin. Third guide natin is no to pests. Ewan ko pero paborito talaga ng mga ants ang fig tree, lalo na at hindi sila exposed sa ulan. Pangalawa is infested ang aking mga fig tree ng mga aphids. Kaya kapag may aphids is meron talagang mga langgam, at kung merong langgam, posibleng meron talagang aphids. Look at the leaves, sobrang kawawa na nila. Para mawala ang mga aphids at ants, ito yung mga ginagamit ko. Di na kailangan gumastos dahil makikita lang sila sa ating mga kitchen counters. So kailangan natin ng isang tabo na tubig at lalagyan natin ng 2 kutsara ng baking soda. Then maglagay din tayo ng 2 kutsara ng vinegar. Any kind at any brand will do. Next is maglalagay tayo ng dishwashing liquid, 2 kutsara din. Kahit anong brand at anong flavor, okay na rin. At itong ating wet tissue or kahit anong pampunas na gusto nyo ay okay rin. So ayan, basain lang natin ang ating wet tissue ng mixture na ginawa natin or kahit anong pampunas. At dapat gentle lang yung pagdap ng ating pampunas dun sa dahon para hindi siya masira. So after na ilang minuto, hindi ko na po nakayanan yung makagat ng mga langgam, kaya ayan, humanap ako ng ibang solusyon. At gumamit na ako ng sprayer at yan ang ginamit ko at i-transfer ko na yung ating mixture doon sa sprayer. At umabot naman ito ng 2,000 ml. So mas napagaan ang aking buhay, kaya ayan na siya, mas na-enjoy ko na yung pagsispray. Sana mawala na yung ating mga aphids, pati na rin ang mga langgam. Para sa akin is may 2 reasons kung bakit mawalan ng dahon ang ating mga fig tree. Ito ay kapag palaging umuulan or di kaya ay taglagas talaga. Kapag umuulan ay ganyan talaga ang kanyang mga dahon, nagpa-brown, or di kaya taglagas ay nagiging dormant siya. Pero sa lahat ng yan, no worries talaga dahil normal lang yan.
So, ang panglimang guide natin is fertilize. Importante sa lahat ng mga pananim kahit hindi fig tree, lalo na kapag nasa container, is kailangan natin talaga silang i-fertilize. Para ma-expect natin na maganda yung tubo ng ating mga pananim kahit nakapat, is kailangan natin sila providean ng mga nutrients dahil alam natin na limited lamang yung makukuha nila dahil nasa container lang sila. So sa akin is naglalagay din ako ng mga hugas ng isda at saka yung hugas bigas. So that's it guys. Thank you so much for watching.